Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon para magbigay ng isang special year-end report kasamang aking mga kapwa tagapag-ulat, Jade Buhoy at Francis Ridique. Ako po si Daniza Lopez. Samahan ninyo kami sa isang special edition ng News Force! Hanggang ngayon ay iisa pa rin ang panawagan ng Organisasyong Lila Pilipina. Matatandaan ang kanilang pinaglalaban ay ang magbigyan ng sapat na hustisya ang mga lola na nagdusa mula sa kamay ng Japanese Imperial Army noong panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Kayo ba, ano bang pananaw ninyo dito sa sinapit ng ating mga kapwa Pilipino noong panahon ng Hapon? Alam mo, magandang pag-usapan to. Unang paksa natin, bagamat we have napakayaman ng kasaysayan natin at hindi natin may pagkakaila na maraming naabuso ng mga Pilipino noong nakaraang panahon. Kaya nga dapat malaman din ito ng mga kabataan upang ating mapagyabong ang ating isipan sa mga batas na gagawin, maging sa maiwasan din ang mga ganitong karahasan sa kasalukuyang panahon. Tama, kaya naman para bigyang kaalaman ng ating mga tagapanood sa kanilang mga bahay, panoorin ninyo ito. Hustisya, ang simula't unang tinig ng mga lola na sinapit ang karahasan at pang-aabuso ng mga sundalong Hapon noong sinakop nito ang Pilipinas sa ikalawang pandaigdigang digmaan. Minolestya, pinagbuhatan ng kamay, inalipin. Yan lamang ang ilan sa mga araw-araw na madilim na karanasan ng comfort women noon sa kamay ng mga Hapon. Kaya't isang organisasyon ang matapang na bumoboses para makamit ang hustisya ng mga lola na unti-unti nang nababawasan sa panahon ngayon dahil sa labis na katandaan o sakit. Paniniwala ng Lila Pilipina, isang public apology mula sa Japanese government ang isa sa mga hakbang para maibsan ang sakit na habang buhay na dala ng mga lola kung saan malaki rin ang parte nito sa pagkamit ng hustisya. Bukod dito ay hangad ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na maisama sa kasaysayan ng Pilipinas ang historya ng comfort women nang sa gayon ay hindi mapasawalang bahala na lamang ang sakripisyo ng mga nabubuhay at yumaong mga lola. Naniniwala ang kongresista na ang hakbang na maisama ang usapin na ito sa edukasyon ay magbibigay ng malawak na kaalaman sa publiko ukol sa mapait na pangyayari noong panahon ng pananakop ng Hapon. Ngunit tila hindi nakikitaan ng organisasyon na ginagawa nito ng pamahalaan ng aksyon bago pa man tuluyang maubos ang Malaya Lolas. Mas lalo itong napuna ng pagkadismaya at galit nang mawala sa Rojas Boulevard ang estatwa ng isang babaeng nakapiring na siyang nagsisilbing pagkilala sa comfort women. Matatandaan na hindi ito nagustuhan ng isang opisyal ng Japan na si Saiko Noda at inilahad din ni dating presidential spokesperson Harry Roque na wala itong permiso mula sa Pangulo para ipatayo. Depensa naman ng grupong Gabriela, ito lamang ang nagsisilbing daan para makilala man lang ang pagdurusa ng mga lola noon kaya't hindi dapat itong alisin. Dito na nabuo ang kampanyang Flowers for Lola na nagsisilbing boses din ng mga biktimang lola kung saan paglalaban ng spokesperson nito na si Teresita Angsi, hindi dapat tuluyang kalimutan ang nakaraan. Sinuportahan naman ang nasabing kampanya ng ilang mga kilalang personalidad gaya ng aktres na si Sanya Lopez at Ashley Ortega na gumanap bilang comfort women sa seryeng Pulang Araw. Sa seryeng ito ay ipinapakita ang estado ng buhay ng mga Pilipino noon sa gitna ng digmaan. Nang bisitahin naman ni Senadora Risa Ontiveros ang Bahay na Pula, ay pinanawagan nito sa gobyerno na gawing wartime memorial site ang naturang bahay kung saan pinangyarihan ng pangahalay at pang-aabuso sa mga kababaihan.
Sinabi rin nito na hindi na maaaring makapaghintay pa ng matagal ang mga biktimang lola dahil kakaunti na lamang sila na nabubuhay. Kailan kaya mabibigyan hustisya ang mga biktima ng pang-aabuso? Makamtan pa kaya nila ito bago sila pumanaw o tila mababaon na lamang ito sa limot? Iyan ang ilan sa nakakadurog puso na katanungan ng karamihan para sa pamahalaan at hiling na sila'y damayan at pakinggan sa sensitibong usapin ukol sa comfort women. At natunghayan nga po natin ang ulat ukol sa mga comfort women. Sa panahon ngayon, di ba, tinanggalan ng statue na nakapiring na nagsisimbolo sa kahalagahan nito sa ating kasaysayan. At hindi lang yun, makikita rin natin ang epekto nito sa kasalukuyang panahon, di ba? Oo, nakaka-alarma yan kasi parte na ng kasaysayan yan eh. Ba't mo tatanggalin, di ba? Tsaka, I commend din yung grupo, yung Lalila Filipina po ba? Ayan. Dahil muli nilang inukat yung isyong ito. Ibig sabihin eh, hindi pa natutuldukan kasi wala pa namang hustisyang nagaganap ukol sa isyong ito. Kaya panawagan din ng Gabriela Party List na sana malagay ito sa mga libro para maging parte na ng historya ng Pilipinas. Kasi grabe naman talaga yung sinapit na ating mga lola. Namamatay na sila po unti-unti na mula sa 100 ay nasa 18 na lamang po sila. Kaya ganito na lamang po katindi yung pinaglalaban ng ating mga kababaihan ng Gabriela Party List, ng Lila Pilipina, ng Malaya Lolas. Kaya isipin nyo, noong panahon ng Hapon, mabigat na issue na tong consent. Kaya naman nitong taon, nag-viral din si Senador Robin Padilla ukol sa kanyang pananaw sa marital rape. Oo, magandang pag-usapan din yan kasi ngayon meron tayong kumbaga modernong version kasi hindi naman nawawala yung isyong ganyan eh. Kailangan laging kaakibat natin talaga yung pagrespeto sa kababaihan. Ayan. Kung kaya't kailangan din malaman yan ng kabataan, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanilang mga magiging partner, sa kanilang mga kaibigan. Para din sa mga batas na gagawin ay magiging informed tayo kung ano ba ang kahalagahan nito para sa mga magiging pamilya at para sa ating mga pamilya. Kaya naman ating balikan ang mainit na usapin sa Senado nitong taon na nangyari lang kay Senador Robin Padilla. Panoorin. Sa kaugnay na usapin ukol sa kababaihan ay dumako naman tayo sa naging pananaw ni Senador Robin Padilla ukol sa marital rape na siyang nag-viral at nagkaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. Matatandaan na matapos dinigin sa Senado ang usaping marital rape ay binigyang diin ni Attorney Lorna Capunan na ang hindi pagpayag na makipagtalik ay nangangahulugang hindi maaari, kasalman o hindi. Ang no means no ang naging talakayan noon sa Senate Committee Hearing on Public Information and Mass Media kung saan ang nagsilbing chairperson ng pagdinig ay ang senador na si Robin Padilla. Katwiran ni Padilla, mahirap matukoy ang tunay na saloobin ng kababaihan kaya't hindi nito mawari saan aakma ang katagang no means no. Tugon naman ni Capunan, sa oras na sabihin ng isang individual ng kahit anong kasarian na hindi ito pumapayag sa kahit anong uri ng pakikipagtalik ay hindi ito maaaring puwersahin o pilitin, lalo na't pagkasal. Anya dapat na sentro ng pagmamahalan ang respeto at pangangalaga sa kapakanan ng bawat isa. Matatandaan na ang naging depensa naman ni Padilla rito ay tungkulin daw umano ng isang asawa na tugunan ng pangangailangan ng kanyang kinakasama. Ngunit binigyang linaw ni Attorney Capunan na hindi kailanman obligasyon ng mister o misis na pagsilbihan ang kanyang asawa. Dagdag na katanungan naman ni Padilla noon, ano na lamang ang kahihinatnan nito sakaling mayroong sitwasyon na nais umano ng isang kinakasama na makipagtalik ngunit ayaw ng kanyang asawa dahil walang nakikitang ibang solusyon ang senador. Banggit pa niya, hindi naman daw maaaring mambabae dahil mayroong kaso na haharapin laban dito. Sagot naman ni Capunan, ang ganitong klase ng sitwasyon ay maaaring mauwi na sa psychosocial issue na kailangan ng counseling na tila hindi naman nagustuhan na solusyon ni Padilla dahil matagal daw ito. Iniulit naman ni Capunan ang kahalagahan ng respeto sa isang relasyon kaya dapat na hindi pilitin kailanman ang kagustuhan ng isang panig.
Matapos ito mag-viral dahil sa hindi pagsang-ayon ng karamihan sa mga netizen, ay humingi ng paumanhin si Padilla at sinabing hypothetical based lamang ito sa realidad ng mga pangkaraniwang Pilipino. Dagdag pa niya, hindi ito nauugnay mula sa kanyang personal na mga karanasan, gawain at paniniwala. Matapos ito mag-viral ay nag-post ang asawa ni Padilla na si Mariel Rodriguez ng litrato nilang dalawa kung saan may caption nitong may consent yan na siyang kinumenta naman ng senador ng I mean heat. Inulan naman ito ng batikos ng mga netizen at sinabing insensitibo ang dalawang mag-asawa pagdating sa usaping marital rape. Kailan kaya seseryosohin ng madla ang usapin na minsan nang nagdulot ng pagkitil sa isang buhay ng biktima ng rape? Mananatili na lamang bang ignorante o palalawakin ng unawa para lubos na maintindihan ang tunay na kahulugan nito at ang kahalagahan nito na maintindihan ng lipunan? Iyan na lamang ang naging sentimo ng karamihan na maging sensitibo at magkaroon ng kamalayan pagdating sa mga sensitibong usapin. Ayan, at ating nasaksihan ang naging viral na istorya ukol sa pahayag ni Senator Robin Padilla ukol sa marital rape. At hindi naman nakakapagtaka na maging viral ito kasi doon pa lang sa tanong ni Senator Robin Padilla, mali na yung tanong kasi ang mahalaga dapat, consent talaga. Ang respeto talaga sa kababaihan, dapat nangunguna. So, Saka ang hindi maintindihan ni Robin Padilla doon sa Senado na paulit-ulit na sinabi ni Kapunan ay ang no means no, ibig sabihin hindi maaari. Hindi mo pwedeng pilitin kahit pa kasal kayo o hindi. Kasi hindi naman dahilan na kasal tayo, maaari kong pwedeng gawin sa'yo na makipagtalik. Hindi yun maaari. Yun ang pinaglalaban ni Kapunan kasi bilang abogado, hindi talaga sa batas, nasa batas yun na kapag sinabing hindi, ay hindi maaari at hindi papayagan. Tsaka hindi lang sexual object ang isang babae or wife mo. Kailangan yan na umaayon ka sa respetong hinihingi niya. Kaya nga kailangan ng mga batas na ganon upang maprotektahan hindi lang ang mga kababaihan kundi ang pamilya rin. Kasi kapag once na naging engraved na sa utak ng mga lalaki na okay lang na mag-step down ka sa mga tao, just because feeling mo karapatan mong maging in-hit, mali yun. Sa isa namang usapin po tungkol sa mga batas at pagprotekta sa mga karapatan, ito naman ang isinagawang batas ng MMDA, hindi lang pagprotekta sa mga motorista kundi sa publiko. Tunghayan natin ito. Dahil sa kalimitang dahilan ng mga driver sa paglabag sa busway ordinance sa EDSA ang nagmamadali at call of nature, nagpasya ang Metro Manila Development Authority o MMDA kasama na ang Metro Manila Council o MMC na taasan ng multa sa naturang paglabag. Sa bisa ng ipinasang MMDA Regulation No. 23-002 mula sa dating 1,000 pisong multa para sa unang opensa, pumalo ito ng 5,000 piso para sa mga hindi otorisadong sasakyang dadaan sa EDSA bus lane. Habang 10,000 piso naman para sa ikalawang opensa na may 1 buwang suspensyon sa driver's license at mandatory road safety seminar. 20,000 piso naman at 1 taong suspensyon sa lisensya para sa ikatlong offense at para sa huling opensa, 30,000 piso na may kasamang rekomendasyon sa Land Transportation Office para ma-revoke ang kanilang lisensya sa pagmamaneho. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, bagamat pinahihintulutan ang pagdaan ng mga ambulansya, tanging mga may lula na pasyente lamang ang maaaring dumaan at hindi ang mga magpipick up pa lamang ng pasyente. Dagdag pa niya, bagamat naging epektibo ang pagpapatupad ng bagong ordinansang ito, hindi talaga maiiwasan ang may mangilan-ngilan pa ring mga lumalabag dito. Isa na rito ang ride-hailing app rider na may angkas na pasahero na tinangkang takasan ng bayolasyong nakamit dahil sa paglabag sa ordinansa. Imbis na huminto, ay tinangkapan itong hiharurot ang motorsiklo na halos masagasaan na ang mga enforcer.
Bukod sa mga lumabag na mga motorsiklo, ilan din sa mga pinag-usapan online ang mala Tom Cruise Mission Impossible na operasyon ng 3 traffic enforcers na pumigil sa isang pulang sport utility vehicle o SUV dahil sa pagdaan sa busway. Buwis buhay ang naging pagpigil ni Alan Sadiwa, traffic enforcer ng MMDA, kung saan sumampa ito sa hood ng sasakyan para patigilin ang driver. Viral din ang sasakyang natukoy ng Land Transportation Office o LTO na may pekeng plakang numero 7 na dumaan sa busway. Ayon sa LTO, ang pagkakatukoy sa otentisidad nito ay sa pamamagitan ng pagsuri ng ahensya sa disenyo at security features na hindi nila nakita sa plaka. Bukod dito ay nakumpirma ring walang inisyuhan ng LTO na numero 7 sa kanilang record ng naturang modelo ng sasakyan. At ang kukumpleto sa listahan ng mga SUV pasaway series na lumabag sa EDSA busway ay ang SUV na nag-illegal U-turn sa busway ng EDSA Aurora Tunnel southbound sa Quezon City, kung saan hagip sa CCTV ng MMDA ang paglabag nito sa batas trapiko. At para naman sa isa pa sa mga ipinasa ng MMDA at ng MMC para sa kaayusan ng batas trapiko sa Kamaynilaan, ito ang MMDA Regulation No. 24-022 Series of 2024, kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng mga electronic vehicle tulad ng e-bikes at e-trikes, gayon din ang mga tricycle, pedicabs, pushcarts at kuliglig sa national roads, circumferential road at radial road sa Kamaynilaan. Ayan, natunghayan natin yung mga patakaran na nilagay ng MMDA sa EDSA bus lane. Kasi kapag sinabing bus lane, hindi pwede dito yung mga normal na sasakyan, kagaya ng mga private vehicles kung tawagin. Ang dapat lang na dumadaan talaga dito ay mga bus. Ayan, kitang-kita dun sa sa istorya na ang daming lumabag. Alam ko, maraming ulat na patuloy na binabago, dinadagdagan yung multa, pero ang dami pa ring mga pasaway na motorista. Kaya nga kailangan itong talakayin palagi upang mailagay sa isipan hindi lang ng mga motorista kundi ng mga pasahero din na nagmamadali upang intindihin yung flow ng traffic na kasi may batas tayo na sinusundan. Hindi naman yung batas sinusundan para lang masabi na may mga privileges, kundi rin para sa kaayusan ng publiko, sa safety. Sobrang traffic na nga sa Maynila, tapos ang dami pang mga pasaway, no? At sa kabilang banda, umarangkada naman, ayan, isegue natin, umarangkada naman ang Pilipinas pagdating sa pampalakasan. Narito po ang year-end report para sa sports. Sa taong 2024 din na mayagpag ang larangan ng palakasan, kung saan marami sa Pinoy athletes ang ibinandera ang watawat ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa. Una nang naging matunog dito ang pangalan ng kauna-unahang double Olympic gold medalist ng bansa, ang pambato ng gymnastics na si Carlos Edriel Yulo. Karugtong ng katanyagang ito ay ilang kontrobersyal na issue din ang bumalot sa pamilyang Yulo. Gayunpaman, hindi nito natinag ang dangal na naiuwi ng Golden Boy at patuloy itong nagbigay ng inspirasyon para sa mga aspiring at grassroots level athletes sa bansa. At para sa taong 2028, inaasahan din na tutungtong sa entablado ng quadrennial event na gaganapin sa Los Angeles, USA, ang dalawa sa mga kapatid ni Yulo na sina Carl Eldrew Yulo at Eliza Yulo. Samantala, bukod kay Carlos ay isa rin sa mga naging matunog ang pangalan ng Asia's pole vaulter at tinaguriang social media boyfriend na si Ernest John E.J. Obiena. Bagamat bigong mapanatili ang winning momentum sa Olympics, ay hindi nawala ng pag-asa ang Asia's best pole vaulter na lubos na ipakilala at iangat ang pole vaulting sa bansa. Isa sa mga inisyatibong kanyang isinulong ay ang pagbubukas ng kauna-unahang pole vault facility sa rehiyon ng Ilocos. Bukod dito ay lubos din na pasasalamat ng Tondo-born vaulter sa lahat ng sumuporta through winning and losing point ng kanyang karera. Ito ay sa pamamagitan ng isang meet and greet event na kanyang ikinasa sa Parañaque.
Tunay na naging makasaysayang ganap ang taong ito hindi lang dahil sa mga medalyang nakamit ng mga Olympian, pero dahil din sa pinatunayan ni na Carlos Yulo, Filipino boxers na sina Hergy Bacyadan, Ira Villegas at Nesty Petesio, weightlifters Elrin Ando, Vanessa Sarno at first Olympian gold medalist Heidelin Diaz na hindi batayan at limitasyon ng kasarian sa pagpili ng disiplinang lalahukan. Dahil din sa Paris Olympics, naging oportunidad ito para makilala ng madla ang iba pang disiplina ng palakasan bukod sa basketball at boxing na pangkaraniwang nabibigyan ng pansin. At para sa isa pang historic win, nakapagambag din ang Gilas Pilipinas men's basketball team sa pride ng bansa, kung saan magkakasunod na dinala ng kupunan ng pangalan ng Pilipinas sa international stage, kung saan bunsod ng pagkapanalo sa FIBA Asia Cup qualifiers nitong Nobyembre, aabante na sa 2025 tournament ang Filipino bowlers na haharapin ang koponan ng Saudi Arabia. Bagamat naging mainit na usap-usapan din ang naging coaching style ni former Gilas Pilipinas coach Vincent Chot Reyes, kapwa naging maayos naman ang naging usapan nila ng ngayoy head coach ng Gilas na si Tim Cone para pamunuan ang kasalukuyang estado ng pambansang koponan. Sa panig naman ng esports, makasaysayan din ang naging pag-host ng Clark Pampanga para sa eFIBA Season 3 World Finals na pinangunahan ng Gilas Pilipinas na nagtapos sa ikatlong podium finish. At dahil sa sunod-sunod na pag-usbong ng mga tagumpay at inisyatibo mula sa mga atleta, naging hudyat na ito para palawigin at lubos na bigyang pansin ng pamahalaan ang suporta nito para sa larangan ng palakasan sa bansa. Kabilaan ng pagkapanalo ni Yulo, isipin nyo, gold, double gold pa. Pero kakaiba din naman yung pag-e-ensayo niya. Pupunta siya ng ibang bansa para mag-ensayo, nakikihalubilo din siya sa iba't ibang lahi. So, isang challenge din yun para sa isang athlete. Tsaka isipin mo, at the age of 5 pa lang, mga 5 or 6 yata, nagsisimula na siya. At hindi lang isang araw niya ginagawa yun. Sa isang buong linggo, ilang oras ng buhay niya yung ginugugol niya. Kaya talagang deserve niya yon. Hindi lang buong Pilipino yung proud sa kanya, pati nga yung buong mundo nag-cheer. Kaya nga, kasama din ng Gilas, di ba, sa pagkapanalo? Oo, bukod sa pagka-proud natin kay Carlos Yulo, talagang masaya ang basketball industry kasi nakapasok sa susunod na round ang Gilas Pilipinas para sa FIBA Cup. Ayan, talagang isang magandang taon ito para sa sports sa ating bansa. At para magpatuloy ang ating special year-end report, magbabalik ang News Force! Ngayong nagbalik na ang News Force, dumako naman tayo sa usaping teritoryo ng Pilipinas, ang West Philippine Sea, na siya namang naging usap-usapin din ngayong taon dahil sa patuloy na pag-aagaw teritoryo sa Pilipinas. Sa issue nga ito, matagal-tagal na nga itong nangyayari. Hindi nga lang naapektuhan ang iba pang bansa at ang pamahalaan, kundi ang mga simpleng mamamayan din, di ba? Tama, hindi na ito bago sa Pilipinas dahil matagal na po itong pinaglalaban ng ating bansa. Hindi lamang ito banta sa seguridad at soberanya ng bansa, ngunit nadadamay rin po ang ilang mga Pilipinong mangingisda. Panoorin ang ulat na ito. Sa lahat ng naging engkwentro sa West Philippine Sea, ito na siguro ang pinaka-agresibong aksyon ng China Coast Guard o CCG. Aakalain mong isang action scene dahil sa daming mga nangyari sa loob lamang ng sandaling ito. Nangyari ito noong June 17 kung saan magsasagawa lamang sana ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kita sa kuhang ito ang patuloy na pagbangga ng mga tauhan ng China Coast Guard, bolo, itak at kutsilyo. Ito umano ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ginamit ng China Coast Guard para sindakin ang mga sundalong Pilipino. Bukod dito, ginamit din ang mga ito para butasin at sirain ang mga inflatable boats ng AFP.
Kinumpis ka rin umano ng CCG ang 8 matataas na kalibre ng baril. Kaya naman nagdemand ng AFP na bayaran ng China ang tinatayang 60 million pesos na danyos dahil sa insidente. Bukod pa rito, 7 ang naitalang sundalong sugatan sa engkwentro. At ang masaklap pa dito, isa rin sa mga sundalong Pilipino ay naputulan ng hinlalaking daliri. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi naman may tuturing na armed attack ang insidente. Aniya wala kasi umanong nagpaputok o nanutok ng baril. Ngunit paggigiit niya, sinadya at iligal ang aksyong ito ng China Coast Guard. Depensa naman ng pamahalaan ng China, sumampa ang CCG sa bangka ng AFP para lamang magsagawan ng inspeksyon. Dahil sa nasabing insidente, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat na higit pa sa protesta ang gawin ng pamahalaan bilang pagdugon dito. Ngunit nagpatuloy lamang ang paghahain ng diplomatikong protesta laban sa China. Nagkakaroon naman ng diskusyon at dialogo, ngunit patuloy pa rin ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaang nagsampa ng kaso ang pamahalaan ng Pilipinas laban sa China noong 2013 ukol sa naturang issue sa pinag-aagawang teritoryo. Nanalo ang Pilipinas sa arbitral ruling noong 2016 at base na rin sa nilalaman ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang insidente ng pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nasisilayan pa rin ang presensya ng China Coast Guard sa exclusive economic zone ng bansa, kaya naman apektado din ito ang mga Pilipinong mangingisda. Dala ang takot na pumalaot habang nakabantay ang mga barko ng China. Tila ang Pilipinas pa ang naging dayuhan sa sarili nitong teritoryo. Karapatan sa sariling yaman ay napagkakaitan pa. Patuloy nga ang pangaharas ng China sa Pilipinas. Ika nga ng ating mga netizen at kapwa Pilipino na tutuklasan nila online yung mga video mula sa Philippine Coast Guard o PCG na sadya nga namang meron silang water cannons na ginagamit sa barko natin. Oo, kung makikita nyo sa social media, pag sinearch nyo yung West Philippine Sea tsaka China, napakaraming video kung saan naitala yung pangaras ng China Coast Guard. At ito ngang napanood natin, sa kasamaang palad, masaklap na isa sa mga sundalong Pilipino ay naputulan ng daliri. Hudyat na nga ito na tumitindi ang sagupaan ng China at ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Kung kaya't kailangan natin malaman, hindi lang para ma-inform tayo, upang maintindihan din natin yung nangyayari sa bansa, di ba? Kaya dapat din sa tingin ko, magkaroon ng modernisasyon sa ating mga barko. Kasi makikita natin, napakalaki ng mga barko ng mga China kumpara sa barko natin. Kaya patuloy din tong sinusulong sa Senado yung modernisasyon nga naman sa BRP Sierra Madre para nang sa gayon maprotektahan din ng bansa natin yung mga Pilipino din na manggagawa. Oo, tsaka it all boils down talaga kung kanino nga ba talaga yung West Philippine Sea. So, sa tingin ko, ang maganda dito talagang tuldo ka na kung kanino nga ba talaga. So, kailangan mangyari dyan, mag-usap-usap yung kailangan, mga delegado ng China, ng Pilipinas, mga experts, talaga para maangkin na talaga yung pinag-aagawang teritoryong ito. Kasi aminin man natin, kahit anong peace talks ang gawin natin, at ang pagkiklaim natin na atin naman talaga ang West Philippine Sea, kung ang suporta sa ibang nation, sa ibang bansa ay hindi natin makukuha, wala tayong kalaban-laban dito, kundi tumindig tayo at manghikayat sa iba pang nation na tulungan tayo dito sa usaping ito. Yan, kaya hindi nakakapagtaka na isa ito sa ating top stories ngayong 2024. At isa pa, ito may connection dito sa China. Hindi na nga lang tinangkilik ng mga Pilipino ang mga palabas o pelikula. Kahit nga yung mga pagdinig sa Senado, talagang pinanood nila ito'y dahil sa misteryong pumabalibot sa issue ng Pogo. Panoorin ito. Sa lakas ng palakpakan ng mga kongresista, senador at iba pang kawani ng pamahalaan,
hindi may pagkakaila na isa ang Pogo sa naging kontrobersyal na pangyayari ngayong taon. Bakit tuluyan ng ipinagbawal ang Pogo sa Pilipinas? Ano ba ang naging epekto nito sa bansa? Bakit naging parte ito ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Nitong Marso, nagsimulang lumitaw ang issue ng Pogo o Philippine Offshore Gaming Corporations. Ito ay matapos na salakayin ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa investigasyon, kinikilalang mga call center agents ang mga empleyado nito, ngunit nagsasagawa pala ito ng mga investment scams, love scams at cryptocurrency scams. Bukod dito, natuklasan din ang mga insidente ng iligal na pagdedetine at pang-aabuso sa mga empleyado. At dito na nagsimula ang ikangay pinakamalaking blind item sa taong ito. Lumutang na ang tanong, sino si Alice Guo? Lumalabas kasi sa ilang mga dokumento kaugnay ng naturang Pogo Hub ang pangalan ng dating Banban Tarlac Mayor na si Alice Guo. Bukod sa paglusot ng naturang Pogo Hub sa mga legal na proseso sa munisipyo nito, naiugnay si Guo dahil sa naging pagmamay-ari nito ang lupaing kinatatayuan ng Pogo Hub. Kaya naman ilang mga serye ng pagdinig sa Senado ang ginanap para malaman ang katotohanan sa isyung ito. Natuklasan sa mga pagdinig na isa palang dayuhan si Guo. Ngunit paulit-ulit na paggigiit ni Guo, siya ay isang Pilipino. Ngunit lumalabas sa mga records na siya ay isang Chinese national matapos na mag-match ang kanyang fingerprint sa dokumento ng isang Guo Waping. Kaya naman lumitaw ang issue ng late birth registration ng pamahalaan. Inusisa kasi sa mga pagdinig ang mga irregular at maling impormasyon sa birth certificate ni Guo, kabilang na ang kanyang lugar ng kapanganakan at nasyonalidad. Kaya naman tanong ng karamihan, paano nakalusot ang ganitong insidente sa Philippine Statistics Authority o PSA? Kaya naman kaakibat din nito ang tanong kung paano naging alkalde ng Banban Tarlac ang isa umanong Chinese national. Bukod pa rito, nausisa din sa pagpapatuloy ng pagdinig ang umano'y kapabayaan ng pamahalaan sa pagbabantay sa mga pantalan at paliparan. Ito ay matapos na makatakas si Alice Guo kasama ang kanyang pamilya at iba pang personalidad sa kabila ng investigasyon sa kanilang pagkakasangkot sa Pogo. Kaya naman binatikos ang naging seguridad ng mga otoridad sa mga pantalan at paliparan. Paniwala naman ng ilang mga mambabatas, may mga malalaking personalidad na tumulong kay Guo na makaalis ng bansa. Dahil sa maraming lumitaw na issue sa Pogo, tila ba naging teleserye na ang tagpo sa naging mga pagdinig sa Senado, hanggang sa tuluyan ng ipagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang operasyon ng mga Pogo sa Pilipinas. Binigyan niya ng deadline ang otoridad na dapat mapuksa na ang mga Pogo bago pa man sumapit ang taong 2025. Ngunit pangamba ng ilang mga mambabatas, maaaring muling magbalat kayo lamang ang operasyon ng mga ito. Kaya naman tanong ng karamihan, sapat na nga ba ito para matigil na ang insidente ng mga scams at qualified human trafficking na hatid ng mga iligal na Pogo? Sa pagkawala ng Pogo, marami ring naapektuhan ng mga manggagawang Pilipino. Pero sabi nga ng DOLE, hindi nila papabayaan yung mga workers ng Pogo noon kasi meron silang job fair na isinasagawa hanggang ngayon. Pero tila marami pa rin naaapektuhan eh. Ang tanong ng karamihan, paano na lang sila, sinong tatanggap sa kanila ngayon, lalo pat in demand yung mga trabaho, paano sila makikipagkompetensya sa iba't ibang kumpanya, di ba? Oo, tsaka maganda na sinabi ng DOLE na sasaluhin naman sila, no? Kasi ganito natin iisipin yan eh. Mas mahalaga ba yung mga inaabuso ng mga Pogo or yung mawala ng trabaho? Siyempre, dun tayo sa mawala na yung pang-aabuso, mga scam, di ba? Imaginein mo, hindi lang katiwalian sa pamahalaan ang nangyayari, kundi torture sa mga simpleng mamamayan, di ba? How much more na makagawa tayo ng batas tungkol dito at malaman natin yung mga local government employees and mga nasa posisyon na may katungkulan dito. At talagang maraming lumitaw ditong mga issue. Ito yung sa PSA, yung late birth registration. At tanong din kung paano nakatakbo si Alice Guo, paano siya naging Banban Tarlac Mayor.
pati din ang pagtuturo ni Garma kay former President Duterte Ayan. bilang koneksyon dito. Kasi sobrang mainit na issue sa paningin ng tao pag usaping torture. Pag sinabi nating patayan, extrajudicial killing, sobrang init ng panahon ni Duterte. Kaya ngayon na umalis na siya sa kanyang termino, di ba? Mas binigyang halaga ng Pilipino na ipaglaban kung ano ba talaga nangyari sa likod ng mga patayan ng mga droga. Kaya tunghayan natin ang report na ito ukol sa koneksyon ng EJK at Pogo at kung ano nga ba ang mga salaysay tungkol dito at ang investigasyon na nangyari sa Kongreso at Senado. Sa gitna ng lumalalang kontrobersya kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO, lumitaw ang ulat na may kaugnayan umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa operasyon ng POGO sa bansa. Isang whistleblower ang nagsiwalat na ang ilang opisyal na malapit kay Duterte ay tumanggap ng milyong piso mula sa mga negosyong POGO. Ayon sa mga investigador, ginamit umano ang kita mula sa POGO upang pondohan ang mga kampanya laban sa kriminalidad, kabilang ang mga kontrobersyal na extrajudicial killings o EJK. Ikinagulat ng marami ang umano'y direktang pag-uugnay ng nasabing pondo sa mga operasyong anti-drug na isinagawa noong panahon ng administrasyon ni Duterte. Binanggit din sa ulat na ang mga alyado ng dating Pangulo ay gumamit ng kanilang impluwensya upang payagan ang maluwag na operasyon ng POGO kapalit ng malaking kickback. Lumabas din sa nasabing investigasyon na may mga protektor umano mula sa hanay ng militar at pulis na siyang nagbigay ng proteksyon sa mga iligal na aktibidad. Hinimok ng mga grupo ng karapatang pantao ang kasalukuyang administrasyon na magsagawa ng malalimang investigasyon sa nasabing alegasyon. Ayon sa Human Rights Watch, mas lumilinaw ang koneksyon ng katiwalian sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao. Samantala, itinanggi ni Duterte ang anumang kaugnayan sa issue at tinawag na politikal na intriga ang mga paratang. Gayunpaman, patuloy ang panawagan ng mga mambabatas na kasuhan ang mga opisyal na sangkot sa iligal na aktibidad. Sinabi ni Senadora Risa Ontiveros na maaaring nagamit ang kaban ng bayan upang palakasin ang kampanya ng dating administrasyon laban sa droga. Binatikos din ng ilang kritiko ang tila kawalang aksyon ng gobyerno sa mga anomalya sa POGO. Sa ngayon, patuloy ang pagdinig sa Senado upang malaman ang lawak ng implikasyon ng issue. Maraming Pilipino ang nananawagan para sa katarungan sa gitna ng malawakang diskusyon ukol sa katiwalian at karapatang pantao. And hanggang sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung ano nga ba talaga yung nangyari. Kasi parang paikot-ikot lang tayo sa naging paglilitis sa Senado at sa Kamara. Meron din sa ulat ni Jade na nabanggit, binayaran ng mga pulis para Yan, may umano'y mapakita kang... Binayaran daw para may mapakitang patay. Kasi sa kanila, pag may napakita kang patay, kahit na hindi siya gumagamit ng droga, meron siyang... Reward system. Oo, reward system. Hindi lang yan, ang mga apektado ding mga pamilya na hindi naman kasama sa drug list, pati ang mga bata talaga namang nakakahabag ng damdamin. Kung kaya nung naimbestiga nga sila former President Duterte ukol rito ay kinakailangan talagang malaman din ng mga Pilipino kung ano ba ang nangyari dito. Naalala niyo pa ba yung pumutok na balita ukol sa bata na pinatay dahil gumagamit daw ito ng illegal na droga? Pero sabi naman ng mga witness o yung mga saksi, ang sabi nila narinig daw nila yung bata na nagmamakaawa. So sobrang nakakadurog puso para sa mga netizen kasi ang huling dinig daw sa bata, may pasok pa po ako kinabukasan. Sa pagkakatanda ko, ito ang storya ni Kian de los Santos. Si Kian. Isang 17 years old na pinatay umano ng mga pulis. Kung kaya, imagine that, yung batang ganyan, may nangyari sa kanya, ngunit ang tagal na muna bago na imbestigahan. Ano na lang kaya ang mga taong walang boses? Ano na lang kaya ang mga storya pang hindi nalalaman dahil nga wala silang connection sa mga taong makakapagdala nito sa Senado o sa Kongreso o kahit sa Korte man lang para matalakay ang mga karahasang nangyari noong panahon ng Tokhang. At isa pa dyan sa mga issue na naging kontrobersyal ngayong taon ay yung OBP funds na
ang laki, milyon-milyon yung ginasta ng Office of the Vice President, saan napunta? Yun nga, yung Sa maikling panahon na yun, Ang di mas ba? ikinaaliw pa dito ng netizens kasi meron tayong mga nakitang pangalan na Mary Grace Piatos o Wishi. Sobrang naaliw yung netizens. Saan ba talaga napunta ang pondo ng Vice Presidente? ang mas pinagtatakan pa ng mga tao dito, ang 11 billion na nagastos. At yung in 11 days na naubos, di ba, makakapagtanong ka din sa sarili mo na paano ba yung nagagastos nang hindi sinasabi kung ano yung mga ginastos para sa pamahalaan. At hindi daw masabi kasi nga confidential funds. Pero karapatan din natin bilang mga mamamayan na malaman yon after nila gastusin dahil nga ito ay magiging seguridad at manghihingi tayo ng accountability sa ating mga public servants kung saan ito napupunta. Oo, parang taliwas siya. Kailangan nating malaman kung saan ginastos, pero ang depensa nila, confidential. So, meron tayong kailangang ayusin dito. Sa kabila nun, pananaw ko, kailangan pa din ng transparency pagdating sa mga budget. Kasi kahit naman nung nag-aaral pa tayo bilang mga secretary ng ating mga classroom, meron tayong ipinapakitang mga resibo sa ating president, di ba? Kahit nga rin dito sa ating mga normal na mga trabaho lamang, kailangan natin ng mga resibo para sa mga reimbursement. Kung kaya't ngayon, tinatalakay sa Kongreso ang mga investigasyon ukol sa OBP, hindi lang para malaman kung saan napunta ang gastos, kundi para rin maimbestigahan ang mga ganitong pangyayari nang makagawa ng batas na naglilimit sa gastos ng mga officials upang hindi sila mag-override sa mga kautusan para magamit ang mga pondo. Kung kaya't tunghayan natin ang ulat na ito para sa impormasyon. Samantala, nabunyag kamakailan ang umano'y hindi maipaliwanag na paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa Department of Education o DepEd at Office of the Vice President o OVP. Lumalabas sa pag-audit ng Commission on Audit o COA na nagkaroon ng multi-million peso confidential funds na inilaan sa ahensyang ito na hindi malinaw kung paano ginastos. Ayon sa mga kritiko, ang confidential funds ay walang malinaw na basihan para sa paggamit sa mga ahensya tulad ng DepEd. Bunsod nito, naghain ng impeachment complaint ang ilang miyembro ng oposisyon laban kay BP Sara na sinasabing pag-abuso ito sa pondo ng bayan. Ayon sa reklamo, malinaw na paglabag sa saligang batas ang paglalaan ng nasabing pondo ng walang maayos na paliwanag o sapat na dokumentasyon. Pinuna rin ang umano'y pagmamadali ng paggamit ng confidential funds sa loob lamang ng ilang buwan. Sa gitna ng kontrobersya, mariing itinanggi ni BP Sara ang mga paratang at sinabing ang mga nasabing pondo ay ginamit para sa mga proyektong may kinalaman sa seguridad at kapakanan ng mga mag-aaral. Nanindigan din siya na ang reklamo ng impeachment ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kampanya upang sirain ang kanyang pangalan. Gayunpaman, binatikos ng ilang grupo ang kakulangan ng transparency sa paggamit ng pondo. Kasabay ng issue, hiniling ng mga mambabatas mula sa oposisyon na ipaliwanag ng DepEd kung bakit kailangan ng confidential funds para sa isang ahensyang nakatuon sa edukasyon. Umani rin ng panawagan mula sa publiko ang agarang pagsusuri sa mga confidential funds ng iba pang ahensya ng gobyerno. Samantala, nagsagawa ng mga kilos protesta ang ilang grupo upang igiit ang katarungan at pananagutan sa usaping ito. Habang nagpapatuloy naman ang proseso ng impeachment, iniimbestigahan din ng Senado ang malawakang paggamit ng confidential funds sa iba't ibang ahensya. Ang mga isyong ito ay nagdulot ng pag-aalala sa integridad ng mga institusyon at paggamit ng pondo ng bayan. Patuloy ang panawagan ng taong bayan para sa masusing pagsisiyasat at accountability mula sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Tila sobra naman talagang daming nangyari ngayong taon. May tagumpay, kapalit naman ng tagumpay, meron ding mga ilang mga medyo tagilid na balita para sa ating mga mamamayang Pilipino na hindi maganda pakinggan or kaaya-aya. Meron dito mga pangaharas, nabalik yung naungkat yung pang-aabuso, nabalik ang nakaraan na patuloy pa rin pinaglalaban hanggang sa ngayon. Para sa inyo, ano yung tumatak sa inyo?
Para sa akin, siguro kung noong 2023 ang biggest heartbreak ay Katniel. Ngayon para sa akin, ang biggest heartbreak ay yung ating administrasyon, 'di ba? Ang dating magkaalyado, ngayon parang sila na yung nagbabangayan. Ayun yung para sa akin. Kayo ba? Ako bilang kababaihan, ang pinakatumatak sa akin. At tinutukan ko rin naman itong ulat na to about sa marital rape ni Robin Padilla. Kasi sobrang halaga talaga bilang babae na hanggang ngayon parang meron pa ding iilan na hindi pa rin sila, wala silang sapat na kaalaman ukol sa salitang consent. Para sa kanila kapag ka magnobyo-nobya kayo, dapat lang na magtali kayo. Pero hindi po ganoon na nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Dapat po meron tayong yes means yes, no means no. Ako naman yung issue ng transparency ngayon tungkol sa ating pamahalaan, di ba? Napaka-importante nun hindi lamang para sa mga miyembro ng gobyerno, kundi para rin sa ating mga taxpayers para malaman natin kung saan ito napupunta. Isa nga itong eye-opener nga na kung paano nangyayari yung corruption. Biruin nyo, nagkasanga-sanga na kung sino yung mga umano'y konektado sa nasabing ganong mga klase ng gawain sa ating pamahalaan. Pero nakakalungkot lang din isipin na kasi meron ditong mga pagkakataon na noon pa man nangyari, lumipas ng ilang taon, pero parang ngayon lang nauungkat. Diba? Nang mahalal si Alice Go, ang tagal ng kanyang termino, pero ngayon lang natin naungkat. Diba? Parang yun lang yung nakakalungkot po sa ating administrasyon at sa patuloy na nangyayari sa Pilipinas, na parang nauulit lamang ito. Sa susunod na taon, ano naman kaya ang haharapin ng mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng mga tax? Kaya naman, ang dami nating tanong sa isipan. Sana ang ating hiling, sana sa taong 2025 ay gumulong ang mga isyong ito o magkaroon ng mga sagot ang mga ito. At masolusyonan. Yan. Pero nakaka-proud din ang mga tao ngayon kasi hindi lang sila tumututok sa iisang platform, kundi nanonood din sila pati ng mga hearing at talagang sinusubaybayan nila ang bawat issue. Kumbaga dati tilang talaga yung mga pinapanood nila, pero ngayon yung mga stand ng bawat government officials ay meron din silang binoboses. Kung kaya importante ito sa darating na eleksyon, di ba? Tama. Kaya nga bukod sa ito ang boses ng karamihan, ang social media platform at online platform, ay kami rin po ay inyong boses. Kaya nandito po kami ngayon upang talakayin ang 2024 Year-End Special dahil kami ang mga kabataang boses ng pagbabago. Ako si Daniza Lopez, muli ito ang News Force!